Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan po natin ay isang makabuluhan at importanteng topic ngayong araw po ito ng Lunes. So marami po nating pag-uusapan, kaya sana naman po ay tapusin ninyo hanggang sa dulo. So paalala lamang po sa lahat, ang Itbulaga po ngayong araw ay pre-recorded lamang. Ito po yung sinut nila sa barangay Tabacalera, Pateros. Pero, fresh episode po ito mga Kadabarkads. Kaya kung inyo mapapansin, wala pa rin po si Atasha Mulak, si Maine Mendoza, and itong si Ryan Agoncillo. Sa Miyerkules pa possible umappear itong si Maine, Ryan, and Atasha Mulak. And speaking of Atasha Mulak, this Friday po ay may ganap si Atasha para po yan sa bench. Makakasama niya po dito ang mga kilalang artista, si Dabarkads Alden Richards at ang iba pang nagniningning na mga bituin, makakasama niya din po dito. Kaya ang paalala po nitong si Atasha, get your tickets now. Samantalang may nilabas po si Tito Soto na siyang kinagulat po ng marami. Walang iba kundi po ang kanyang sakalam na resume. Sabi nga dito, ibinida ni dating Senate President Vicente Tito Soto ang kanyang bigating resume na nagpapakita ng ilang taon na nitong pagtatrabaho sa Senado. Sa kanyang Facebook post nitong Lunes, makikita ang bigating resume ni Soto na may nakalagay pa na one of the 3 longest serving most seasoned senators. Makikita rin dito na 24 taon na siyang nagsilbi bilang senator at may nagawa na ito na 259 na batas. Dagdag pa rito, 4 na taon siyang naging leader ng Senado, 5 taon na naging Senate Majority Leader at 3 taon naging Senate Minority Leader. Ibinida rin ni Soto na wala siyang late or absent. Hindi maloloko ang legit na serbisyo publiko. Syempre, meron tayong resibo. Hirit po ito ni Tito Sen. And syempre, bumisita rin po itong si Tito Soto sa kanyang mga kamag-anak sa Kabanatuan at nag-igot po siya sa NE Mall and nakita nga natin dito mga Kabarkads na talagang pinagkaguluhan po si Tito Sen. Pumunta po siya dito sa Pure Gold. Ayan po, kitang-kita po yung Pure Gold, yung ini-endorse po nila dati na brand. Sana nga po bumalik na ito nga Pure Gold sa Itbulaga. Samantalang isang anak naman po ni Bossing Vic Soto ang tinaguri ang anti-corruption champions. Sabi nga dito sa post, Viden admin names Vico Soto as one of the world 12 anti-corruption champions. Pasig City Mayor Victor Maria Reyes Vico Soto, one of the People Asia's People of the Year 2021 awardees, continues to reap honors for the country and his constituent as he has been named by U.S. President Joe Biden administration as one its 12 global anti-corruption champions. Soto, son of local celebrities Vic Soto and Connie Reyes, has earned the International Anti-Corruption Champions Award, a recognition launched recently by U.S. Secretary of State Antony Blinken to honor individuals who have worked tirelessly, often in the face of adversity, to defend transparency, combat corruption, and ensure accountability in their own countries. The award is also seen by many as America's commitment in tackling global corruption, strengthening democratic ideals, and re-engaging with the rest of the world. So nakaka-proud po talaga itong anak po ni Bossing Vic Soto na si Vico. Talagang pinapatunayan po niya nakakaiba po siya sa ibang mga politiko na korap. Samantalang si Boss Joey naman po ay naglabas ng statement. Sabi niya po dito, inggitero or pakialamero kayo. Joey De Leon stressed that senior citizens should be allowed to work if they want to keep going on with their jobs. An apparent response to bashers who accused him, Tito Soto and Vic Soto, of allegedly not giving way to younger stars. Sabi po kasi ng bashers, hoy, ang tatandaan nyo na, pagbigyan nyo na yung mga bata. Well, para sa'yo to, ikaw pwede ka nang ilibing kung ganon. Sabi naman po nitong si Boss Joey, eto may galit na ako
Kasi inggitero or pakialamero kayo, ang tao hanggat gustong gumalaw, pabayaan mong gumalaw. Kung gustong magtrabaho, pabayaan mong magtrabaho. So napaka-basic nga naman ano, kaya po ang mga bashers na nagsasabi pong magpahinga na daw po ang TBJ kasi nga po may edad na, mahina na daw. Ito yung sagot sa inyo ni Boss Joey De Leon. Si Bossing at si Boss Joey De Leon kahit may mga edad na po yan, mas gusto po nila or mas pinili po nilang makapagpasaya sa maraming tao. Tsaka isa pa, sila po ang gustong makita ng mga kababayan po natin dahil para po sa kanila ang noontime show, pag sinabing noontime show, Itbulaga po agad yung kanilang naiisip. Samantalang, nagbigay naman po ng pahayag or statement itong si Tito Sotto tungkol po doon sa pinupukol na siya daw po ay pro Duterte kasi hindi po siya nagbibigay ng anumang pahayag or simpatya tungkol doon sa EJK. At tila daw galit pa raw itong si Tito Sotto sa pagkakaaresto po dito kay PRRD. Ngayon, ito po pala yung sinabi ni Tito Sotto. No, ito po pala yung pinanggagalingan ng mga bashers. Sabi dito sa isang write-ups, umiwas na ang mga kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas na magbigay ng komento tungkol sa issue ng pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay dating Senate President Tito Sotto, kapag nagbigay sila ng kanilang sariling posisyon, ay may masasabi ang magkabilang panig. Kaya mas mabuting hindi na lang sila magsalita. Sabi po ni Tito Sen, walang tama o mali na response dyan. Alam mo, ang pinakamagandang response dyan is not to respond. Kasi kahit anong sabihin mo dyan, mayroong mapipintas sa'yo. So ito po yung sinasabi ko sa inyo mga Kadaver Gods na mas maiging manahimik na lamang po si Tito Sen para po hindi po siya batikusin at awayin po ng magkabilang panig. Samantalang itong nakita kong isang post pa dito po sa Facebook na itong si Tito Sotto daw di umano ay kumalas daw po sa bagong Pilipinas at handa daw ipagamit ang kanta na Magkaisa for Duterte rallies. And sa post na yan mga Kadaver Gods, ang dami pong galit kay Tito Sotto na kesyo namamangka daw po sa dalawang ilog, kesyo ganto, kesyo ganyan. So sa totoo lang mga Kadaver Gods, hindi pa naman confirm ang tungkol dito. Dahil maging yung nag-post, patanong lang po yung kanyang post. Pero hindi rin siya sigurado, hindi niya rin alam kung totoo yung nakalap niya pong balita. Pero yung gantong post niya mga Kadaver Gods ay nagkukos po ng hate kay Tito Sotto. Iisipin po ng marami, lalo na po yung mga pro Duterte, na kaisa din po si Tito Sotto sa panig nila. E di magagalit naman po yung alyansa po nitong si PBBM. Kaya nga po nananahimik na lamang po si Tito Sotto at ayaw pong magbigay ng pahayag kasi ayaw po niyang madawit sa usaping ganito. So paano mga Kadaver Gods, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta.